Yan, malapit na maluto yung ulam natin. Ayan, adobo. Adobong tinola yata. Medyo maparami yung yung sabaw na nilagay ko yata, tubig. So, medyo patuloy muna natin konti. So, maya samahan nyo akong kumain yan. Ulam natin ngayon, pang dinner. Adobong manok. So, yan. Luto na rin. Kahit pa paano, yan. Ayos na, pwede na. Halika, kain na tayo. It's a good day everyone. Ito, tapos naman naman yung trabaho natin at ito, pauwi na tayo at bago tayo umuwi ay bumili muna tayo ng manok pang ulam natin, adobo. So meron akong binibilhan dito, live chicken. Ipapakatay na lang nandito. Sana meron para sa ganon meron tayong mauulam. Dito siya. Dito ako namimili. Yan. At itlog meron din dito. Dito ako bumibili. So, sabahan niyo ako. Punta tayo sa loob. At kuha tayo ng manok na pang adobo. So, ito siya. Marami siya. Chicken. Baba, 1 chicken. Ito siya. Okay, so kuha tayo ng 1 piece of chicken para pang adobo. Thank you. Yan, kuha tayo. So, ganun, mayroon tayong ulam. Marami dito. Yan. Dinarın mümkün kriz. Okay. Cut only pepper. Şey. Yeah, adabas, yeah. Ha? Adabas. Arabes. Yeah, then yes. Yeah, okay. Shukran. So, patatanggalan natin yung balahibo. Para sa ganun, kakatayin na lang natin sa hati-hati na lang sa accommodation. So, yan. Dito ako namimili. Oo. Pag yan o. Yan. Dito naman sa surroundings natin ay dito siya. Kalimutan ko kung anong pangalan ng hotel na to. Dito lang sa may Shark 130 Street yan. So hintayin natin. So ito, tapos na, nakuha na natin. So i-adobo na lang natin to. Bali ang bayad is 2 GD and 200 films. So di ko alam, di ko na natanong kung ilang kilo to, pero marami na to. Adobo, pangat-pangat na lang, pangalawang init, pangatlong init. Pag naluto, ilagyan na lang sa refrigerator. Kasi ganun yung ginagawa ko kasi di ko na maulang ng isang beses, kaya niluluto ko na lahat. Tapos sa rep ko na lang nilalagay pag lumamig. So bili muna tayo ng ricado, bawang, wala akong bawang dun tsaka sibuyas. So samahan niyo ko at malulutuin natin. Mga kababayan ko na nandito sa gitnang silangan, kumusta ang buhay-buhay nyo? Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Let's go, samahan nyo ako mamaya at magluluto tayo. Ito na yung binili natin manok kanina. Niluto ko na, hindi ko na na-videoan kanina kasi may kasama ko dito kanina na nagluluto. Tapos na siya. So yan, malapit na. Medyo naparami natin ng tubig pero medyo patuloy muna natin. Pangat-pangat na naman yan. So, maya samahan nyo akong kumain niya yung adobo natin. May patatas na ilagay. Lang ganyan ng buhay na abroad. Pagkain dito, madali lang, sa totoo lang. Malungkot lang ito lang sinasabi ko, ang lungkot kumain mag-isa. So hintay-tayo muna natin patuyuin. So tapos mamaya kain, kunting social media, tulog, bukas trabaho na naman. So mga kababayan ko, kumusta naman ang routine nyo sa ibang bansa? Ako, ganyan lang ang routine ko dito. Minsan tawag ko adobong tinola.
Yan Hindi kasi ako masyado marunong magluto. Pero natutunan naman. Ako, pangat-pangat niya. Halo-halo na yan. Ingredients. Katalo na yan. So, patuyin muna natin konti. Yan, malapit na maluto yung ulam natin. Ayan, adobo. Adobong tinola yata. Medyo maparami yung yung sabaw na nilagay ko yata, tubig. So, medyo patuyin muna natin konti. So, maya samahan nyo akong kumain yan. Ulam natin ngayon, pang dinner, tinolang manok. So, yan, luto na rin kahit pa paano. Yan. Ayos na, pwede na. Halika, kain na tayo. So, ayun na, nakaluto na tayo at kakain na tayo. Halika at samahan nyo akong kumain. Napatuyo ko rin konti. Alam ko kanina kasi maraming sabaw eh. Kaya tinawag kong adobong tinola. Ito siya. So, ayos na ayos. Adobo yung ulam natin ngayon. Adobong manok. So, halika at samahan nyo akong kumain. Para makapagpahinga na rin tayo. Time check. 40 to 7 na ng gabi. So, ito na naman. Napakalungkot na kumain mag-isa. Kaso nga lang, kailangan natin talaga magtiyaga. Dapat sana doon ako kakain doon sa kusina. Kaso, yung susunod may magluluto pa. Kasi nga, siyempre, bukas may trabaho na naman. Kaya kalimitan talaga. Dito na kami sa kwarto namin kumakain. Mas maganda na. Ito yung yung inupahan kong tawagin partition. Mahal din ang dito, ang cost of living, sa totoo lang. Kasi itong malit na itong inupahan ko na to, tirahan ko, cost of to 60 quite din natin. So kung i-convert mo sa atin, malaki-laki rin. Yung paligitan ngayon is 198. So kung i-times mo yan, ay laki din. 11,880. Depende sa palitan niya. Approximately. So nagre-range yun ng sabihin mo almost 12,000 na. Mahal din ang dito. Ang cost of living. Maganda lang sa akin yung pinapasukan ko sa trabaho ko, malapit lang, nilalakad ko lang. Siguro pag magmula dito sa baba, paglakarin ko mga lang, less 5 minutes, gano'n, or less than pag mabilis, depende sa lakad. So talagang ganyan ang buhay, mga kababayan, mga ka-OFW. Kunting tips lang talaga, kailangan natin magtiyaga. Ang abroad, ang alam ng iba, madali. Pero sa katotohanan, napakahirap. Hindi ko naman nila lahat. Katulad ko, katulad nyo, yung mga malayo sa pamilya, napakahirap, napakalungkot. Ngayon, kapag kasama mong pamilya mo, maswerte ka. Dahil hindi mo na kailangan silang namimiss araw-araw, kasama, lagi mong kasama, pagtulog, pagkain, kapag walang pasok, nakasama mo sila, pumupunta sa mga mall, naglalakad sa tabing dagat, at kung saan-saan pa. Pero kung solo flight ka, solo ka, napakahirap. Yan ang katotohanan. So, pa-comment below yung mga katulad kong OFW na
mag-isa lang kung totoo yung sinasabi ko na napakahirap ang maging isang OFW. Kailangan talaga sakripisyo lahat. Lahat isasakripisyo mo. Kasi dito, katulad ng halimbawa, birthday mo, kung naibigyan ka ng schedule na may trabaho ka, talagang kailangan papasok. Diba? Holiday, katulad ng Christmas, bagong taon, kapag ikaw ay natsamba sa schedule mo na may trabaho, lalong lalo sa mga coffee shop, restaurant, mga foods and beverage, kasi yan yung mga busy time ng mga ganyan na business, di ba? Andun ka sa trabaho. Kasi ako, nakailang beses ko ng Pasko, bagong taon, nasa trabaho. Experience ko na yan. Sanayan lang din. Minsan, hinihintay mo na lang, text ng mga kapamilya mo, mahal mo sa buhay, na babatiin ka. Sa totoo lang, kapag mayroon naka-receive tayo ng mga, ako bilang isang OFW, pag naka-receive ka ng message, tawag, napakasaya namin yun. Kasi marami din yung mga nakikita sa social media na mga comment nila, kapag naipadala daw yung pera, wala na. Hindi mo lang daw kumustahin. Yung nagpadala pa ang nagtatanong kung natanggap na nila. Diba? Pa-comment below kung totoo yung sinasabi ko, kung meron. Tapos, pag malapit na katapusan, yung mga kailangan, on the spot talagang, hindi ka lang iti-text, tatawagan ka ba? Totoo hindi. Yung mga na-experience ng mga ganun, yan ang katotohanan bilang isang W talaga. Hindi madali. So, kain muna ako. Tapos, maya-maya, kwenta tayo ulit. At huwag kalimutan mag-comment sa baba kung totoo yung mga sinasabi ko na napakahirap maging isang OFW. Disclaimer lang po, hindi ko nila lahat. Pero yung mga katulad kong isang OFW na hindi kasamang pamilya, malayo sa pamilya, yung sahod ay tama lang. At meron pa ngayon iba dyan, sabihin na natin na minimum wage, below minimum wage, napakahirap mag-ipon. Yan yung katotohanan. Kasi nga sinasabi pa nila, ang tagal-tagal mo na dyan sa abroad, wala ka man lang ipon. Di nila naisip na kada sweldo, wala yung pang sweldo, ni OFW talagang dinivide-divide na yan kung saan pa pupunta yung kanyang sweldo. Pagkatapusan, makakain na masarap ni OFW. Pero pagka katapusan na, pa-comment below. Noodles itlog, yan ang paborito ng mga nagigipit na OFW. Again, disclaimer lang po, hindi ko nila lahat. Yung mga OFW na ang sweldo ay nasa laylayan lang. Sabihin natin na minimum wage or at below minimum wage. So, again, pa-comment below at kakain muna ako. Samahan nyo.
ayan, tapos na tayo. Solve na. At tulad nga sabi ko, mga kababayan ko, mga ka-OFW, lagi ko siya sabi na napakahirap maging isang OFW din. Napakalungkot. Katulad dito, sabihin natin na medyo masarap yung pagkain natin, kaso nga lang, sarili mo solo kang kumakain. Kasi nga, kanya-kanya kami dito. At saka mas maigi kasi din yung kanya-kanya dahil kung ayaw mong kumain, bili ka lang sa labas. Kung ayaw magluto, kumain ka lang sa labas, bumili ka sa labas, tapos na. Yan, kapag nagluto ka, maraming naiwan, ilagay ko lang sa rep, o ilagay mo lang sa yung rep, ipainit mo na lang. Yan sabi ko na pangat-pangat. Pangalawang init, pangatlong init, pang-apat na init. So, yung ginagawa ko katulad nito, yung natira ko. Pag hindi na mainit, lagay ko sa ref. Tapos, pag magpainit ako, buha ko ng 3 hiwa. Yun ay papainit ko. Kasi hindi pwedeng yan lahat ipapainit mo. Kung ganyan lang talaga, diskarte lang para sa makatipid sa abroad. Dahil lagi kong sinasabi na hindi madali ang buhay dito sa abroad. Kailangan talaga magtiis, magtyaga, diskarte para sa ganun makatipid ka sa gastos. So, paano? Maraming salamat mga kababayan, mga OFW, at kung agree kayo sa mga sinabi ko, napakahirap maging isang OFW, pa-comment below. At ito rin yung isang katotohanan na mahirap din mag-ipon. Lalong-lalo na kung isang OFW, pagkatapos ng sweldo ay nahati-hati na yung sweldo niya. Naisip niya kung saan pupunta, lalo pag tinatawag na natin breadwinner, siya lang inaasahan. Yan talaga tayo mga Pilipino. Kailangan natin tumulong sa ating pamilya. Of course, priority natin yung pamilya. Kaya nga nagpunta tayo dito. Ngayon, kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad, kailangan maging malakas ang loob. Kasi kung hindi, dalawa lang inyong patutungan. Lagi kong sinasabi. Gaganda yung buhay ng pamilya or masisira. Yun lang. Pa-comment dito. Disclaimer lang po. Pero maraming pamilya ang nasisira, nawawasak pag may isang OFW ay nag-abroad. So, pasensya na po yung mga kapwa ko OFW na ganun nangyari. Pero hindi lang naman yung kapwa nating OFW ganyan, marami rin sa ating bansa, sa Pilipinas, pero mas lalo dahil nga malayo pa sa yung pamilya. So, paano? Maraming salamat sa pagsama mga kababayan, mga OFW. At again, ako pala si Ron, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support ang channel ko. Like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para update ka lagi pag mayroon akong mga bagong video. Siguro someday, pag nag-for good na tayo, mas marami tayong pwedeng ma-vlog sa Pilipinas. Unlike dito na limited lang kasi yung mapupuntahan natin dito at saka hindi basta-basta kumuha ng videos kung saan-saan. Oo, marami din magagandang lugar dito. Kaso nga lang yung nangyari nga na medyo tension dito sa Middle East is pinawalan na kumuha ng video, picture, post yung sa mga lumilipad, yung mga nakaraan. Kasi salamat at papasalamat ako sa Diyos na huminto na. Sana wala nang gaganap pa na ganun. Tulad sabi ko na hindi pwedeng kumuha ng picture, video, tapos ipopost sa social media. Kung hindi lang sana bawal, ang ganda sa seaside ka lang, ang ganda ng view sa surroundings nito. Lalo pagbukas yung mga ilaw. Ganda. Marami. Kaso nga nang nakakatakot muna.
kumuha ng mga videos na ganun. So, ganito lang, at least, pastime lang natin. Para sa karoon, may ala-ala din na tayo someday pag nag-forget tayo. So, paano? Maraming salamat ulit, mga kabayan, mga ka-OFW. Kita-kits sa mga sunod kong video. Bye and